Nagpapatuloy po ang PDAF, PTV Special Forum kanina, Mark. Yung issue ng accountability ang napag-usapan. Yung accountability ng congressman, dahil binoto siya, siyempre, mas titingnan ng mabuti ng ating kongresista itong pondong ito dahil binoto nga siya. On the other hand, kung baling natin sa executive branch, baka dahil hindi siya binoto ng taong bayan, wala siyang political considerations na tinitingnan, baka mas magiging objective siya para tingnan yung pangangailangan. Dahil wala siyang papaboran. Wala siyang papaboran. Pero sasagutin yan marahil ng ating mga panauhin maya-maya lamang. Baling muna natin kay Kirby. Maraming salamat, Atty. Maria Cathy. Balikan ko lang yung ating mga bisitang estudyante dito sa loob ng studio. May katanungan si Jeline Beatriz Dakis, galing ng UMAC. Magandang gabi po. Yung tanong ko po, since yung PDAF po ginagamit din po siya sa scholarship, katulad nga po ng sinabi ng Congressman Tupas, ano naman po yung mga requirements at proseso para makakuha nito? Yung sa akin? Apo. At least yung sa distrito ko, pwede ka na upo. Yung sa distrito ko, at merong application form yan. At tinitingnan yung grade. Yung grade nila, tinitingnan ko, yung meron rin cut-off yan eh. Pero, kasi alam mo, parang nagbibigay ako ng leeway. Kasi pag sa provinces, hindi naman lahat matataas yung grado. Merong mabababa rin. So, yung mababang grade, although walang failure siya, merong cut-off, may X amount na binibigay. Yung mas mataas na grade, mas mataas rin binibigay. At conditional yung mga mabababa na pag hindi na na-maintain yung grade nila, hindi tinaasan nila, for the next 2 SEMs, maalis sila sa scholarship. So in a way, yung policy na to, every SEM, tumataas yung grades ng mga kabataan. Ibig sabihin talaga sumisikap sila. At nakikita mo na yung hirap ng buhay sa probinsya, na kahit yung talaga nakakatulong yung amount at yung mga kabataan, talagang nagsisikap na tumaas naman yung grades nila. Alright, maraming salamat po sa inyo, Congressman Tupas. May isa pang katanungan, Atty. Mark, si Avi Rose Arguesa, galing pa rin ng University of Makati. Good evening po, kay Sir Florante po. Go ahead. Sir, nagko-conduct po ba kayo ng survey ngayon tungkol dito sa ng PDAF? At ano po yung tunay na saloobin ng mga kabataan tungkol dito? Okay, maraming salamat. So nakikita natin dito, nagko-conduct kami ng survey, nagkakaroon kami ng mass building, nagkakaroon tayo ng yung parang constituency rin natin. Ibig sabihin nito, alam natin per universities, per colleges, nakikita natin, alam natin yung general sentiment ng mga estudyante at kabataan. On a greater note, nakikita natin, kahit hindi man kabataan, mas marami na ngayon yung, mas tumitindi yung galit dun sa mga nakikita natin na lumalabas na mga issue. Isipin natin, napakalaking pera ang nawawala sa kaban ng bayan. At bakit pinag-usapan natin yung probability of corruption? Kung mayroon tayong 100%, maaaring may mga mag-perform at ang mga magiging corrupt ay 1%, 5% still. Pera pa rin ang bayan yun. Pero kung tanggalin natin yung pinanggagalingan, walang probability. No corruption, zero corruption at all. Diba? Kung sa certain fund na yun. Alright, maraming salamat, Florante. At ito naman, Atty. Maria Cathy, katanungan naman galing sa Facebook account natin, galing kay Paulo Borja, ano daw ang mangyayari kapag tinanggal na ang pork barrel? Sumagot ng katanungan. Ano daw pong mangyayari kapag tinanggal ang Dean pork Edna. barrel? Dean Edna ko. Attorney Mark, wala akong PDAF ha. Kongresista lang ang meron PDAF. Opo, pero bilang isang dean Okay. po ng NCPAD. Wala na bang PDAF yung dean ng UP? Meron din ho, kasi nasa discretion ng DIN ang ilang pondo na dinelegate yan ng presidente ng universidad. Subalit, kamukha din lang sa congressman, may mga guidelines ito, no? May guidelines. But anyway, going back to the question, ano ang mangyayari kung tanggalin ang PDAF? Siguro po nai-imagine natin na maaaring mabawasan kahit papaano yung nagtitrickle dun sa distrito na mga tulong. At para sa mga ilang kababayan natin, yung mga ilang tulong na ganito, lalo na kung hindi nakakaabot ng malalim yung galing sa national government at sa executive, ay malaking bagay ito para sa mga taong nasa ibaba. O sabihin natin na yung scholarship na ay napakalaking kawalan nito para sa bahagi ng estudyante na
hindi naman lahat ay maaaring tulungan mula sa national government natin. So sa akin, isang kawalan ito, in the same way na kung hindi responsableng magagamit ang PDAF, isang malaking kawalan din ito para sa ating mga kababayan. So ang bottom line is pahusayin yung paggamit at maging responsable sa paggamit ng isang financial assistance. Yung itong nabanggit ngayon at nung last week na yung ating mga kababayan na bumoboto ay naghahanap ng proyekto mula sa congressman. Ganun pa rin ba talaga ang thinking ng ating mga kababayan at hinahanapan pa rin ba yung ating legislators ng ganun? Tsaka in connection with the question nung ating online user, Facebook user yata, ano nga ba mangyayari kung walang PDAF? Meron din pong mga kongresista na hindi po tumatanggap at senador na hindi po tumatanggap ng kanilang mga PDAF at nare-re-elect naman. Nare-re-elect naman. Nagpapasa naman ng batas. So, ibig sabihin, ito ebidensya na hindi nga quality ng taong bayan. Tanungan natin si ating kasamang Joseph. Kanina lang, may mga nakuha pa rin ako na pointers kay Dean na isa nga dun sa sinasabi nilang hindi rin tamang paggamit ng PDAP, yung hindi mismo gamitin yung PDAP. Ika nga, walang ginawa. Yun ang point doon. Ngayon, kung titingnan naman natin yung masasabi nating supplemental na yung tulong na yung ibibigay dun sa constituents. Pero hindi niya ginamit, pero nanalo pa rin siya. Yun nga yung sinasabi natin na hindi mo po pwedeng dun lang ibase yung pagkapanalo niya. May mga ginagawa siyang ibang bagay, ika nga, performance basis, dun ibinabase. Dahil may mga ibang pamamaraan naman para makita ng mga tao na may magagawa ka. Pero ang point ko nga, kung itong pondong ito ay magagamit mo naman ng tama, mas mararamdaman ng masa, ng constituents mo, nakakarating sa dapat puntahan, mas magiging malapit ka dun sa mga tao at hindi mo na kailangan pang sabihin na mangampanya ka pa para manalo. Sila mismo sasabihin nila, wala namang masamang ginawa itong si congressman namin, so siya na lang, walang kalaban kung sakali, tulad ni Congressman Numalin itong nakaraan. Dahil sa impeachment, sikat na sikat naman ito kasi. Go ahead, Sasagutin ko Congressman lang yan, Numal. sasagutin ko. Alam mo, you have to distinguish between Senate, or yung upper chamber and lower chamber. Kasi kami, direkta kami sa tao, meron kaming constituencies. Ang mga senador kasi, nationwide yan, yung election nila. Kanya, and 24 sila, marami silang exposure on TV, during committee hearings. In fact, they have more committees to attend to. Mas malaki talaga yung mundo na ginagalawan nila as senators of the Republic. Kami ho, ang dami namin almost 300 kami. Yung iba nga naming kasamahan, walang committee. Hindi naman kami laging na-expose sa media. Kaya you will have to differentiate that. Tapos kami, meron kaming inuuyang constituent every no? Ang senador, ganun din. Meron din naman silang constituents. Pero, hindi lang naman yun ang, kunwari, if I am Senator Dillon, Iloilo is my bailiwick or my constituents. Pero yung constituency nila, buong Pilipinas Kaya siguro kung mas nakikita ka sa TV at yung nagpe-perform ka on national issues, mas malaki yung chance mo na ma-re-elect even without the PDAP. Kanya they can afford it. Pero sa aming mga representative of particular districts, iba naman ang expectations din sa amin. And kanina, nabanggit kanina yung mga survey, yung sa iyo, no? Alam mo, sana wag tayo, kasi yung survey, depende rin yan sa oras gaya ngayon, mainit na mainit ang pork barrel. Yung PDAP, pag ngayon ka nag-survey, ang daming taong ayaw niyan, Pero in reality, when you go to our respective districts, hindi pinag-uusapan to Pero itong congressman, itong sistemang ito, survey, itong PDAF daw, ginaya natin sa Amerika. Tanggal na ng mga Amerikano yung sariling PDAF nila para sa kanilang mga legislators. Sa tingin mo ba, matatanggal din ito as our democracy progresses? Well, iba naman ang Amerika, iba ang Pilipinas, iba yung
political maturity, level of political maturity natin sa Pilipinas. Siguro over time, but I think ako kasi personally, ako dapat i-enhance natin, ayusin natin. I think PDAF is a good tool to really bring the resources closer to the people. Okay, dapat Dahil na- sa dami ng sineserbisyo natin, mas magandang gamitin natin ito. Pero dapat tamang daan. Ito, Yan ang Congressman ating, Tupas, may magandang tanong si Cathy. Oo, meron na pong pahayag ang DOJ na nagsasabi na kakasuhan na daw po itong mga sinasabing mga congressmen and senador na sangkot dito sa recent controversy. Ni Napoles. Oo, ni Napoles. Ano pong reaksyon ng mga kapwa nyo kongresista ukol dito? And being the chairman of the House Justice Committee, ang tanong po ng taong bayan, bakit po hindi nakikialam ang Kongreso patungkol dito? Dahil dati po konting kibot lang po may investigasyon Investigasyon ng agad. Kongreso. Nagsalita na rin dyan si Speaker Belmonte nung isang araw na ipaubaya namin dun sa NBI, DOJ, yung investigasyon. Kasi ang dami ng agencies eh. Ngayon, mga 23 ata or marami pang congressmen ang pangalan na mention. At hindi naman ata maganda sa Kongreso yung punto lang ni Speaker na imbestigahan namin yung mga sarili namin. Ibig sabihin yung impartiality, yung fairness, baka hindi maging fair yung Kongreso. Baka sabihin ng mga tao na, di ba, hindi yung, baka whitewash yan. So, ang desisyon, at least ngayon, ni Speaker Belmonte is paubayan sa executive. Ngayon naman, yung pahayag kahapon yan, pahayag yan ni DOJ Secretary kasi magkasama kami kahapon dun sa Kongreso, dun sa bill na Philippine Code of Crimes na final ko. Tingin ko, trabaho naman nila talaga yun eh. Trabaho yun ng Department of Justice, i-prosecute nila kung sino may kasalanan. Siguraduhin lang nila na malakas yung kasi baka naman makakaklag lang naman sa court dockets natin yan pag may hinang ebidensya. So, at this time, ipaubaya yung investigation sa executive. Pero personally ako, Attorney Mark and Cathy, wala akong problema eh. Kahit bukas na bukas, imbestigahan natin yung pork barrel scam ng Kongreso. Pero may mga certain reasons naman ang leadership ng Kamara na nakita ko naman na mas fair siguro kung ibigay natin sa executive yung investigation. Congressman, umali kayo. Ano po ang naririnig ninyo kung meron man dun sa mga posibleng makasuhan dahil mukhang malawak ang magiging sakop ng or marami ang makakasuhan. Wala bang nangangamba na o nanginginig na dahil makakasuhan na sila? Sa ngayon, bilang abogado, siyempre, ang importante dito yung ebidensya. No? I do not know what evidence DOJ has now as of the moment, no? Pero yung sinasabi nga ni Congressman Junjun na tama lang na under the principles of checks and balances, executive, check, legislative, I guess the better option is really, and this is in accordance with the Constitution, na yung executive ang mag-imbestiga sa amin. And mas maigi ito kasi, alam mo, wala kaming pupuntahan dito sa totoo lang. Pag inimbestigahan namin, sasabihin, whitewash. Pag hindi maganda, pag hindi gusto ng tao. Pag wala eh. Talagang damn if you do, damn if you don't. Kanya I go for the position of the speaker on this. Ayun, yung mga, I'm sure, yung mga congressmen, they will have their own reasons. Alam nila, meron din silang justifications or evidence that will bail them out. Hindi ko alam ito kasi I think yung sinasabing ito is a fund of the Department of Agrarian Reform, di ba? Yung DAR fund dito so this is not even PDAF. This is not even PDAF. No, kanya nga i-abolish natin yung PDAF. Nangyayari din pala sa executive to. So where do you draw the line? So come to think of it, hindi nga PDAF ito, pero ang nababagsakan ng sisi, Congress, Pero and yung maganda na PDAF. rin umabot sa korte mismo. Attorney, again, I would like to reiterate na
personally, I support the Secretary of Justice. Kahapon sinabi ko sa kanya na, sige, lahat yan, basta, yung ano natin, sabi ko, yung kailangan lang may ebidensya kayo. Kailangan wag kasi ngayon nagiging sensationalize. Hindi naman natin alam kung saan yung tama, saan yung mali. So, kung yung case nyo is only for the sake of sakyan yung media, sakyan nyo yung init lang, walang kwenta yan. Ibig sabihin, just for the sake of mafailan lang kayo ng case, then hindi maganda yan. Pero, as long as very, very airtight, strong ang evidence nyo, go ahead and we will support you. Ebidensya daw at sensationalize na nga daw ito sa media. Huling katanungan na lang kay Florante. Ano ang opinion ng media sa isyong ito? Yun, nagiging responsive lang ang ating media sa kung ano nga ba yung matagal ng it has been years na nakikita natin yung sistema na nangyayari na to. Nakita natin yung wastage of funds, yung corruption, yung patronage politics. Halimbawa na lang, nakikita natin na maaaring may mga kongresista na tamang gumagamit ng mga pondo nila. Pero mas nakararami na nakikita natin, lalo na sa mga investigative reports na ilalabas, ay yung, halimbawa na lang sa mga infrastructure. Maaaring maganda kung nakikita naman natin sa mga kalsada na ilalagay, pero yung makita man natin sa mga waiting sheds na paulit-ulit, na pinipintura ng mga pangalan nila, kung saan mga pondong mali-mali natin nagagamit. So, it has been years. It has also been a source of patronage politics, of perpetuating themselves and their families into politics. So, nakikita natin na meron isang class lang na nabibigyan ng advantage. So, panahon na ngayon, na mas nabibigyan ng diin kung ano dapat yung maging aksyon ng mga mamamayan. Kung saan tayo, yung paghubog na kung ano yung pagkilos natin. Since nakikita natin, we are the government ourselves. Okay. And we govern ourselves. Yun lang. We are the government. I guess that's a nice way of wrapping up the discussion na ito yung hinahanap ng taong bayan na maayos na pag-implement ng PDAF. At kung reform man, abolition, it's up to our congressmen and senators to decide. Huling mensahe na lang po mula sa ating mga panauhin. Umpisahan po natin mula kay Ginoong Joseph Abeleda. Ang paglilinis po ng ating mga pondo, hindi lang po natin makikita yan sa Congress po. Lahat po ng mga tumatanggap ng pondo dito sa buong pagpapatakbo ng ating republika, lahat po yan may accountability. So, kung titingnan natin sa iisang lugar lang, mangyayari yan, lahat na yan pupuntahan mo para linisin. So, ang ating tingnan na lang is kung paano na lang natin mailalagay dun sa sistema na ito ay magiging mas transparent at kung paano na ma-access ito ng mga tao na makita yung tinatawag nating mga inquiries para maiparating lang. Maraming salamat po, Sir Joseph. Huling mensahe mula kay Florante Galura mula sa SCAP. Sa mga kabataan sa atin ngayon na mas mulat sa panlipunang issue, nakikita natin unti-unti yung mga issue ng mga panahon pang nakalipas, 10, 50 taon na nakikita natin sa sistema. Makibahagi tayo ngayon. Alamin natin kung saan nga ba napupunta yung pork barrel ng ating mga kongresista, kung paano nila ginamit ito nung nakaraan, at sa ating mga sarili, magdesisyon tayo kung ano yung posisyon natin dito. At yung abolishment or yung pag-reform sa pork barrel system, isang magandang discussion para sa atin into the maturity of our democracy. At ito po ay isang magandang progress sa ating lipunan at dapat tayong mga kabataan ang maging stakeholder para dito. Manguna para sa pagwin mismo itong Maraming salamat, Florante. Hingin naman natin ng mensahe ni Dr. Edna Co ng UP-NCPAG. The PDAF and how it is used and how this brings benefits to our people at the districts level, at the level of the legislators' constituency. I also want to see to what extent PDAF has not been useful and beneficial. And if it shows that the PDAF has not been useful, then probably we can campaign and move towards its abolition. But if and when we see that it is indeed useful for many of our
countrymen, I think we need to address how this can be improved in terms of making it more transparent, how we can make the legislators more accountable. At mula sa 2nd District ng Oriental Mindoro, huling mensahe po ni Congressman Reynaldo Umali. Tulad nung sinabi ko kanina, nung ako'y pumasok, nakita ko na ang mga pagbabago, ang mga paghihigpit sa PDAP, and nakita ko na napakagandang pamamaraan ng PDAP para dalhin sa ating taong bayan. Kung kaya't ngayon, alam mo, mahilig tayo mag-generalize sa ganyan ng Pilipinas. Pag may kaunting issue, i-abolish yan, tanggalin yan, etc. etc. Ngayon, para sa akin, let us be more positive. Let us look at how we will reform the system if indeed merong mga kamalian like how it was done in the 15th Congress na kung saan nagkaroon na ng menu, na yung menu ay hindi tulad dati. Kahit mga simento ay pinifinance ito. Ngayon, hindi na pwede yun. Kanya nakita ko na naisa sa ayos. So let us enhance it. Pero on the other side of the fence, I urge everyone to be vigilant. Kailangan magbantay tayo para mas magamit natin ng mas maayos itong sistema na ito na para sa akin ay napakaganda dahil kung magagamit natin ng maayos, ang biyaya ay diretso sa tao. Ang makikinabang ay ang taong bayan. Kinatawan po ng ika-5 distrito ng Iloilo, Congressman Niel Tupas. Once again, Congress is under scrutiny. And this time, it's about the PDAF ng mga kongresista natin. At ang pananaw ko dito, tama lang. Tama lang na scrutinize natin. Kaya lahat ng kabataan, lahat ng hindi lang kabataan, lahat ng sectors ng society, yung mga kongresista nyo po, pilitin nyo na tingnan nyo saan pupunta yung PDAF mo. Dapat ipakita sa inyo, transparent siya. At kung hindi naman siya pumayag, gamitin nyo na po yung inyong pinakamalakas na puwersa under the Constitution. Yung sa eleksyon po, kami po dito, kami mga congressmen, senators, contractual employees lang po kami. At sabi nga ng Constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kayo po ang boss namin. Salamat po. Transparency. Yan nga po, transparency, ang salitang nangingibabaw sa usapin ng PDAP, ang kasiguraduhan na napupunta sa tamang ang pondong nakalaan para dito. Kaya nga po sa ganitong paraan ay makatitiyak din po tayo na ang positibong resulta sa ating mga kababayang nangangailangan ng sapat na pagsuporta. Ako po, si Cathy San Gabriel. Hindi rin masama kung magkakaroon ng masusing pagbabantay sa PDAF. Ang ganitong pamamaraan ay sumusukat sa katapatan, hindi lamang ng ating mga mambabatas, kundi ng mga kababayan din nating natutulungan ito. Muli, magandang gabi. Ako po si Kirby Cristobal. Sa huli, nasa mga mambabatas pa rin ang pagpapasya upang tugunan ang isyong nakapaloob sa Priority Development Assistance Fund. At ang pagpapasyang ito ang patuloy na aabangan ng ating mga kababayan na umaasa sa mas mabuting programa at proyekto na kapakipakinabang para sa lahat. Ako po, si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagtutok at pagsama sa amin sa talakayang ito na napakahalaga. Ito po ang PDAF, PTV Special Forum.